Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 24. Episode 6, Oras ng Paghuhukom, 2. Bago ko pa man buksan ang aking bibig, narinig ko ang tinig ni Cheon In-ho. "Oh, Doc Jesse. Dumating ka sa tamang oras." Magsaya ang mukha ni Cheon In-ho nang makita kami, ngunit may dala itong masamang pakiramdam habang ang kanyang boses ay umabot sa lahat. "Maraming coin si Doc Jesse. Gaano karami? Sigurado akong ikaw ang pinakamayaman sa atin, di ba?" Ang karakter na Cheon In-ho ay na-activate ang Insightly, 2 skill. Agad na tumingin ang tao sa akin. "Si coins? Sino ang may maraming coins?" Mabilis na naipon ang mga mata ng tao sa akin. Si Cheon In-ho, talagang mahusay siya sa ganitong mga bagay. "Ikaw ba si Doc Jesse? Pakiusap, iligtas mo ako." Pumapasok ang mga tao na parang nagmamadali, umaabot sa 20 tao. Kung ibibigay ko ang lahat ng ito, mawawalan ako ng 2,000 coins. Ngunit kung hindi ko sila bibigyan, magiging malaking kontrabida ako sa Gumho Station. Ang iyong pag-unawa sa karakter na Cheon In-ho ay tumaas. "Haha, Doc Jesse. Wala akong coins para tulungan ang lahat ng mga mahihirap na tao, pero hindi ba iba si Doc Jesse? Hahayaan mo na lang ba silang mapahamak?" Tahimik akong huminga ng malalim. Nakita ko na ang diskarteng ito ng isang beses o dalawa. Itinuring ng mga constellation ng Absolute Good System si Cheon In-ho bilang weak. Sapat na ang pagpapanggap ko sa kanya. "Save me. Pakiusap, iligtas mo ako." Tumulo ang mga luha mula sa kanilang mga mata, tila ang pinakamaawaing ekspresyon sa mundo. Hahaha. Naging masaya ang kwentong ito. Para sa impormasyon, may natitirang 0 minuto. Nagsalita si Bihyong na puno ng kasiyahan, at ang grupo ay tumingin sa akin ng may mga kakaibang ekspresyon. Nagbuntong hininga ako at dahan-dahang isinara ang aking mga mata bago ito muling binuksan. Naiintindihan ko. "Gusto niyo ba ng coins?" Tumingin ako sa paligid sa mga tao. "Bakit ko naman ibibigay? Mayroon kang maraming coins. Hindi ba pwede kang magbigay ng ilan?" Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Cheon In-ho sa gitna ng pagtawa. "Umaasa ako sa ganito mula kay Doc Jesse. Mula sa unang pagkakataong dumating ka rito. Hindi ba't ibinenta mo ang pagkain para sa coins? Kung hindi mo pinabayaan silang bumili ng pagkain noon, alam mo bang ilan ang mga tao ang makakaligtas ngayon?" "Tama siya. Stang ina. Ibalik mo ang aking coins." Biglang nagbago ang atmosfera laban sa akin. Marahil ito ang talagang gustong mangyari ni Cheon In-ho. "Sandali lang lahat. Ang mga pagkilos niyo ngayon. Si Doc Jesse ay hindi ganyang tao." Sinubukan ni Yo Sang-ah at Lee Hyun-sung na ayusin ang grupo, ngunit tila nawalan na sila ng katinuan. Nang pagkakataon ni Cheon In-ho, tinapos niya ito sa isang huling salin. "Doc Jesse, bigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ibalik mo ang coins sa mga tao. Paano kung ayaw ko? Kung gayon, ang pinakamasama ay mangyayari." Unti-unting umusad ang grupo ng 20 tao papalapit sa akin. "To this come. Ibigay mo ang iyong coins." Ngunit walang unang umatake. Sa huli, isang miyembro ng Cheoldo Group ang humarap. "Hayop ka. Anong ginagawa mo? Patayin mo siya. Bakit ka naghihintay kung pwede mo naman siyang pagnakawan pagkatapos siyang patayin?" Ang taong sumigaw ay may malakas na pangangatawan. Pinaandar ko ang character list at nakumpirma ang kanyang impormasyon. Panandang pandagdag. Character Summary. Pangalan, Han Min-sung. Private Attribute, Bully, General. Overall Stats, Stamina Lee, 8, Strength Lee, 8, Agility Lee, 8, Magic Power Lee, 2. Panandang pandagdag. Mayroon siyang mga kakayahang tugma sa bully. Hindi siya orihinal sa antas na ito, ginawa niya ang ito. Kumilos siya ng padalos-dalos dahil naniniwala siya sa kanyang stats. Patayin ang bastardong ito. Umabot ang metal pike sa kanyang kamay. Isang bakal na tubo na may 8 na lakas. Ang dating Kim Dokja ay natatakot sa banta na ito, ngunit para sa kasalukuyang ako, ito ay katawa-tawa lamang. Suka. Nabali ang braso ng lalaki at tumagilid sa lupa kasama ang bakal na tubo. Kuaak. Ang dugo na tumatagas sa Unbroken Faith ay naglalabas ng puting liwanag. Tumingala ako sa mga tahimik na tao.
Uy! Lahat ay namutla nang makita ang isang miyembro ng Childo Group na napaluhod sa isang iglap. Ngayon na naipakita ko na ang aking kakayahan, panahon na upang magsimula. Napakapahamak talagang naniniwala kayo na dahil sa akin ang sitwasyong ito. Tumingin ako sa kaliwa at kanan sa bawat mukha sa karamihan. Sa kabilang panig, nakatingin si Cheon In-ho na nalilito. Sa katunayan, alam niyo nang mabuti na hindi ako ang may kasalanan. Parang isdang ginugutom, bumuka ang mga bibig ng mga tao. Sinabi ko ito na para bang namimigay ng pagkain. Nagagawa niyo ang ganito dahil natatakot kayo. Sa katunayan, kahit alam niyo na mali ang inyong ginagawa at nasa isang krisis, nanginginig kayo sa takot dahil sa kanila. Haha, tingnan mo ito, Doc Chessy. Anong sinasabi mo? Dahil mas malakas sila kaysa sa inyo. Ang kabuang stats nila ay mas mataas kaysa sa inyo at marami silang coins. Ngunit alam nyo, ano? Humakbang ako palapit sa mga tao at nagtanong. Ang buong karamihan ay umatras na parang nabigla. Gayunpaman, nasa loob na sila ng aking fish tank. Bakit sila mas malakas kaysa sa inyo? Isang hakbang pa. Sa lahat ng bagay, bakit sila may mas maraming coins kaysa sa inyo? Dahil ba sila mga gangster? Marahil. Ang mga karakter sa paligid mo ay nanginginig. Kahit sa takot, may ilang damdamin na maipapahayag ng may katiyakan. Naglipa na ang mga tanong sa kanilang mga mukha. Si Cheon In-ho, ilang coins meron ka? Haha, hindi mo ba alam? Kaya nakapagbenta ako ng ilan at. Sa tingin mo ba ay posible na makakuha ng ganoong maraming stats sa pamamagitan lang yan? Talaga? Nagsara ng bibig si Cheon In-ho. Lumingon ako mula kaliwa pa kanan, tinitingnan ang mga mukha ng tao sa karamihan isa-isa. Nang dumating ako sa Gumho Station ilang araw na ang nakalipas, mayroong 87 tao dito. Ngunit ilang tao na lang ang natira ngayon? Sa palagay ko hindi na umaabot sa 50 tao. Alam mo ba kung bakit? Pipumunta sila bilang mga scout at ang mga halimaw. Mga halimaw? Naniniwala ka pa ba dyan? Paano kung mga hangal? Isipin mo gamit ang utak mo. Talaga bang namatay ang mga tao dahil sa mga halimaw? Bakit walang namatay sa mga bastardong Childo Group? Biglang naging tahimik ang lugar. Bakit sila bumabalik na mas malakas? Ang constellation na secretive plotter ay tumango sa iyong pangangatwiran. Di huwag sabihin na. Tumingin ang mga tao kay Cheon In-ho. Nag-atubili ang mga miyembro ng Childo Group. Ngayon ay ang aking pagkakataon upang ipasok ang pang-udyok. Sinabi nila noon, kung papatayin mo ako, makakakuha ka ng mga barya. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay humahagis ng kanyang buhok sa saya. Ngunit paano nila alam na ang pagpatay sa isang tao ay magbibigay ng mga barya? Ikaw. In-ho, huwag sabihin na. Tumahimik ka. Ako'y pinaparatangan. Habang umatras si Cheon In-ho, inilabas ng mga tao ng Childo Group ang kanilang mga armas. Ang mga natatakot na tao ay umiiyak. Hahaha! May 7 minuto na lang natitira. Sumulong ako patungo sa mga tao. Kung mayroon ka pang natitirang paggalang sa sarili, lumaban ka gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang Blade of Fate ay sumigaw ng marahas. Puno ng galit ang mga mata ng tao. Sa wakas, kunin ang iyong mga nawala. Habang naghihintay ako, sabay-sabay na humabol ang mga tao ng Childo Group patungo sa akin. Tumakbo rin ako patungo sa kanila. Ngayon ang mundong ito ay ganitong uri. Kumilos ang puting ilaw at umiyak ang mga tao. Pagkatapos ay may sumigaw. Gago! Mga anak ng mga puta! Nagsimula nang gumalaw ang mga tao. Sa kabuuan, sila ay mga taong pumatay na. Mama! Dayaong, halika dito. Gawin mo ito. Tulad ng ginawa mo sa subway kasama si Mama. Mga bata at mga ina. Mga puta. May isang gitnang gulang na lalaking Indian. Mga dumi. Ngunit hindi sila makapantay. Masyadong mataas ang bilang ng mga natirang tao sa Childo Group at ang kanilang kapangyarihan sa laban ay labis dahil sa lahat ng mga barya na nakuha nila sa pamamagitan ng panghuhuli ng tao. O ito ay magiging ganito kung hindi dahil sa akin. Sukaka. Ang mga kamay at binti ng mga miyembro ng Childo Group na humahabol sa akin ay naputol.
Ang nakakatakot na sensasyon ng pagputol ng mga bahagi ng katawan ng isang tao ay bumalot sa aking mga kamay. Tumingala ang mga incapacitated na miyembro ng Childo Group sa akin. Salain mo ako, Sa sandaling iyon, may isang lumipat sa harap ko at itinaga ang kanilang talim sa mga nahulog na miyembro ng Childo Group. Sinabi kong papatayin ko siya. Ang lahat ng kondisyon ng ebolusyon ng katangian na crouching figure ay natugunan. Ang katangian ng karakter na Jung Hee-won ay namumukadkad. Isang nakabibighaning liwanag ang umakyat mula sa kanyang katawan. Tumango ako. Panahon na. Ang katangian na Jung Hee-won ay namumukadkad sa Judge of Destruction, Hero. Isang hukom upang puksain ang kasamaan. Ang pinakamahusay sa tatlong hukom na katangian ay bumangon mula sa nakahilig na figura. Malaki ang iyong naitulong sa katangian ng crouching figure. Ang karakter na Jung Hee-won ay hindi magdadalawang isip na maging iyong espada sa hinaharap. Magpahinga ka mula ngayon. Ang mga mata ni Jung Hee-won ay pale blue habang siya ay nagdeklara. Ang mga ito ay bahagi ko. Ang karakter na Jung Hee-won ay nag-activate ng eksklusibong kakayahang Judgment Time. Sumang-ayon ang mga absolute good constellations sa paggamit ng kakayahang ito. Judgment Time ay na-activate. May isang madugong aura si Jung Hee-won sa kanyang katawan habang ang kanyang talim ay nagpipinta ng nakakatakot na landas. Isang magaan at tumpak na kendo ang gumagalaw sa pagitan ng mga miyembro ng Childo Group. Nag-sputter ang dugo sa lahat ng dako. Kwaa! Isang tanawin ng kumpletong pagpatay. Siyempre, hindi lamang si Jung Hee-won ang lumalaban. Sina Yo Sang-ah, Lee Hyun-sung at kahit si Lee Gil-yaung ay nagprotekta sa kanilang mga posisyon. Ngunit wala sa kanila ang kasing aktibo ni Jung Hee-won. Tulad ng isang taong isinilang para sa pagpatay, patuloy na pumatay si Jung Hee-won. Kung pinutol ko ang braso ng isang tao, tinaga ni Jung Hee-won ang kanyang puso. Kung pinutol ko ang kanyang binti, tinaga ni Jung Hee-won ang kanyang lalamunan. Inalagaan ni Jung Hee-won ang lahat ng mga iniwan ko. Siya ay kumilos ng walang pag-aatubili, parang isang taong sabik na sabik para sa sandaling ito. Puno ng dugo ang lugar. Ang tanging tao na natira mula sa Childo Group ay si Cheon In-ho. Gayunpaman, maraming bahagi ng kanyang katawan ang nasugatan ng mga mamamayan. Tumingin si Jung Hee-won sa akin at tumango ako. Ngumiti si Cheon In-ho habang tinitingnan ako. Hiu-hu ikaw ni. Hindi siya tumigil sa pagsasalita. Lumitaw si Jung Hee-won sa likuran ni Cheon In-ho at tinaga siya mula itaas hanggang ibaba. Ang lahat ng constellations sa channel ay nakaramdam ng matinding kasiyahan. Sa wakas, huminto ang lahat sa paggalaw. Natapos na ang laban. Gayunpaman, hindi nila ito maramdaman. Ang mga panahon kung kailan sila kumain ng inihaw na karne, naramdaman ang kahulugan ng buhay, nagbiro habang naglalakad at nasiyahan sa mga sandali ng kapayapaan ay tila isang kasinungalingan. Itong tanga na senaryo. Umiyak si Yo Sang-ah. Isinara ni Lee Gil-yaung ang kanyang mga mata. Si Lee Hyun-sung ay kinakagat ang kanyang mga labi ng labis na siya ay dumudugo. Si Jung Hee-won ay nauubos ang kanyang lakas at nakaupo sa isang lawa ng dugo. Ito ang katotohanan ng mundo. Ang halaga ng kaligtasan ay isa sa ayos. Narinig ang tunog ng popping sa paligid namin. Ang mga may barya ay nakaligtas. Ang mga nabigong makakuha ng barya ay ngayon patay. At walang nakapagligtas sa isa't isa. Sinabi ko sa mga tao. Magising kayo lahat. Kahit na itinaas ko ang aking ulo, hindi makita ang langit. Tumingin ako sa hindi nakikita na langit sa loob ng ilang sandali, lumalaban sa isang malaking kapalaran. Walang sagot ang maingay na constellations sa pagkakataong ito. Ngayon ay nagsimula pa lamang ang senaryo na ito. Habang ang lahat ay nasa malalim na pag-iisip, ako ay nag-iisip tungkol sa susunod na senaryo ng nag-iisa. Nananatiling kalmado ang isip ko habang lumilipat ang mga pahina isa-isa. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko mula sa Gumho Station. Ang susunod na yugto ay sa Chongmuro. Omniscient Reader's Viewpoint.